Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lorma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng Ebanghelyo, para ipakilala sa buong mundo na ang Espiritu Santo ang siya lang nag-iisang amang espiritual, na Holy Father na dapat nakilalanin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos, puppet ni Juan Ponce Enrile na siyang Judas at Ahas. Gusto kong ibahagi sa inyo na si Juan Ponce Enrile ay hindi magandang advisor dahil yan ay naging advisor din dati ni dating late President Ferdinand Marcos, pero yung si Juan Ponce Enrile ay siyang nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos kasi malaki ang inggit ng matanda na yan. At siniraan ni na Juan Ponce Enrile at ni na Fidel Valdez Ramos ng mga dilawan ng Roman Catholic leaders at ng American leaders ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos at sinabi nila na si dating late President Ferdinand Marcos ay diktador at magnanakaw. Pero gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang mga Roman Catholic leaders at ang American leaders ang silang totoong mga diktador at magnanakaw dahil sila yung mga nanakop sa ating bansa. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. At wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi panlilinlang, pangalipin at pagsikil sa kalaya at kapayapaan ng mamamayan sa ating bansa. At pagkatapos tayong sakupin ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko, ng mga Espanyol, naglaban ng Amerika at ang Espanya at napagkasunduan sa Treaty of Paris na ang Amerika ang maghahawak sa ating bansa kung kaya pinagbenta naman tayo ng mga Espanyol sa Amerikano. Kung kaya sinakop din tayo ng mga Amerikano. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, ang Espiritu Santo ang siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat sangbahin ng buong sangkatauhan dito sa mundo. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa bawat tao. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, sinakop tayo ng mga bulaang propeta ng Roman Catholic leaders at ng American leaders. At ang mga Roman Catholic leaders at American leaders ay silang mga kampo ng kadiliman na silang naghahari-harian dito sa mundo na pilit ibinabaon yung ating bansa sa kahirapan at kadiliman. Pero bilang isang tinawag ng banal na spirito na pinili niya na maging anak niya na mandirigmang espiritual, tinawag niya ako para gawin ang aklat na to na para magpahayag ng katotohanan na siya lang ang nag-iisang Diyos na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo, maging ang aking katawan ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na bumuhay kay Kristo nung ikatlong araw na maguli ay siya ring Espiritu Santo na sa katawan ko ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Kung kaya sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you, dahil kapag naging kaisa ka ni Kristo ng Espiritu Santo ang iyong sinasamba na iyong amang espiritual at Diyos, ang iyong kaluluwa ay hindi mamamatay. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang kaisa-isa na nakataas-taasang Diyos Ama na may gawa ng buhay nating mga tao. Si Kristo ay Espiritu, bugtong na anak ng Espiritu Santo na ipinapakat, pinapatay ng mga pari sa krus dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Si Kristo ay ang tupa ng Panginoon. At ako yung tinawag ng banal na Espiritu na magsalita patungkol sa Kanya na maging leon. Ang Espiritu Santo nung nananahan kay Kristo nung si Kristo sinugo ng Diyos ay tupa. At ako ay yung anak na babae ng banal na Espiritu na ang naghahari ngayon sa puso ko ay ang banal na Espiritu ay siyang leon na babalik nga para maningil ng pautang sa mga demonyo na
nagwalang hiya kay Kristo sa mga anak ng Diyos na pinapatay ng mga kampo ng kadiliman. Ang mga pari ay mga bulaang propeta at kampon sila ng kadiliman. Sila ay mga antikristo. Sila ang nagpapakot, nagpapatay kay Kristo. Ang Roman Catholic leaders ay mga ulupong din, mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa, kung kaya ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman at hinikayat nila ang tao sa ating bansa na sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Which is hindi iyon ikinalulugod ng Espiritu Santo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, siya yung nagsasalita. Siya yung maghuhukom kung sino yung mga taong masasama at kung sino yung taong mabubuti. Si dating late President Ferdinand Marcos ay isang mabuting leader sa ating bansa na napagkaisahan ng mga demonyong leader dito sa mundo, ng Roman Catholic leaders at ng American leaders, 10 ng mga dilawan, para pabagsakin ang kanyang rehimen at patalsikin mismo sa sarili niyang bansa. Pero hindi kayang linlangin ng sino mang tao ang banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Siya yung maghuhukom base sa gawa ng bawat isa. Ang Roman Catholic leaders ay mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo. At ang simbahan ng Romano Katoliko na itinayo ng mga Espanyol sa ating bansa, hindi iyan nagpupuri sa banal na spirito, kaya kailangan na yang durugin ng taong bayan para matapos na yung paghari-harian ng mga Roman Catholic leaders sa ating bansa, dahil sila ay hindi mga sugo ng Diyos, kundi sugo siya ng demonyong si Satanas, kung kaya ang ating bansa ay kanilang sinisikilang kapayapaan dahil gusto nila na sila ang sinusunod. Pati yung American leaders, mga demonyo ang leaders dyan, lumalapastangan sa banal na spirito. Ang iniidolo nila na kanilang Diyos ay ang kanilang dolyar. Ang dolyar ay nilikha lang yan ng kami ng tao at hindi yan nakahihigit sa banal na spirito na siyang Diyos na nananahan sa ating katawan. Ang mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan ng mga Romano Katolikong leaders ay hindi nakahihigit sa banal na spirito na siyang Diyos na nananahan sa ating katawan, dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Maging ang katawan ng mga Roman Catholic leaders at American leaders ay templo rin ng banal na spirito. At ang Espiritu Santo ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanila. Pero hindi nila sinasamba at hindi nila iniibig ang Espiritu Santo sa puso nila, dahil mas inibig nila ang kanilang posisyon, ang pera, at ang mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon, labanang espiritual. Bilang isang anak ng Espiritu Santo, na muling pinanganak sa Espiritu, isa akong mandirigmang espiritual na tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan at ipakilala na siya lang ang nag-iisang Holy Father na dapat nating sambahin, purihin, ibigin at paglikuran sa ating katawan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Yung Papa ng Romano Katoliko ay si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nyo dapat siya buhayin. Kailangan nyo na siyang patayin dahil wala yung kwentang pinuno. Demonyo ang pinuno na yan. Nanlilin lang siya ng tao para siya yung iduluhin na siya yung Holy Father. Kailangan nyo na siyang tudasin dahil hindi siya nakahihigit sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan nyo. Hindi siya banal. Demonyo siya. Ang puso niya ay nasa panig ng demonyong si Satanas at wala kay Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu, binigyan niya ako ng otoridad na sabihin ko ang katotohanan, na siya lang ang nag-iisang amang espiritual, may gawa ng buhay nating mga tao, na dapat nating ibigin, sambahin, purihin at paglingkuran ng higit sa lahat, dahil siyang may hawak ng ating buhay. Bilang isang anak ng Espiritu Santo, na pinanganak sa Espiritu at spiritual na mandirigma, ito yung mission ko, ang sundin ang kautusan ng banal na Espiritu na ipakilala siya na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Holy Father na dapat mong sambahin.
at gibain yang simbahan ng Romano Katoliko dahil yan ay hindi sa Espiritu Santo nagpupuri kundi sa demonyong si Satanas. Walang idinulot na kabutihan ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa atin. Bagkus, sinakop tayo ng mga demonyo para silang maghari-harian sa ating bansa. At ang gusto ng Roman Catholic leaders, ang gobyerno sa ating bansa ay manipulahin nila kasama ng mga Amerikano. Ito yung katotohanan. Gumising na kayo sa ating bansa, yung ating mga mamamayan. Templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At kung hindi nyo sasambahin ng Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng inyong buhay, pag namatay na kayo, walang puwang ang kaluluwa nyo sa langit dahil kinalaban nyo ang Espiritu Santo na siyang inyong Diyos na may gawa ng buhay nyo. Tayong lahat dito sa mundo, ang buhay natin ay hiram lamang natin sa banal na Espiritu. Ang may hawak ng buhay natin ay ang banal na Espiritu. Alam ng Espiritu Santo ang mga gawa ng bawat tao dito sa mundo, kung anong mga pinagagagawa ng tao dito sa mundo. Honestly, ang Roman Catholic leaders at American leaders ay kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos ay siya ring kalaban ni Tatay Digong. Na silang nagmamataas at nagmamayabang. Ang ICC ay kabilang din sa mga demonyo. ICC leaders, kabilang yan ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa ng Roman Catholic leaders at ng American leaders, maging si Juan Ponce Enrile at ang mga dilawan ay mga kampo ng kadiliman. Wala silang idudulot na kabutihan sa ating bansa kasi ang mga yan ay, ang puso nila ay nasa demonyong si Satanas, wala sa banal na spirito. Si dating late President Ferdinand Marcos ay hero, isa siyang mabuting leader. At ang demonyong leader, mga demonyong leader, ay ang Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa at ang mga American leaders na nanakop din sa ating bansa. Sila yung mga ulupong at kampo ng demonyong si Satanas na dapat nang lupigin. Dapat nang kastiguhin dahil sila yung naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa. Kailangan nang durugin, sunugin, at yung mga pare, kailangan nyo na yung patayin din dahil wala siya sa puso ng Espiritu Santo. Sila yung mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Walang kapatawaran sa Espiritu Santo ang gawa ng mga pari dahil hindi nila itinuro ang katotohanan na ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong Holy Father at hindi yung Papa nila sa Roma. Narito na tayo sa huling panahon. Bilang na ang araw ng mga demonyo na silang kampo ng kadiliman dahil magigising na ang mga tao at maraming kaluluwa ang babangon sa libingan para harapin ang mga demonyo na silang kampo ng kadiliman. Pag sinabi kong babangon ang kaluluwa ng mga tao sa libingan, maraming kaluluwa ang magigising at makikita ang katotohanan na sila ay magbabalik loob sa banal na spirito, na sila ay palalakasin ng banal na spirito para usigin, durugin, at sunugin yung mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, si Bongbong Marcos ay puppet ni Juan Ponce Enrile na isang Judas na nagtraidor sa kanyang ama. Si Bongbong Marcos, ang kanyang puso ay wala sa mga tao para pahalagahan ang kaluluwa ng kanyang kapwa dahil hindi siya tumayo na isang leader para mamuno, kundi naging uto-uto siya ni Juan Ponce Enrile na isang ahas, malaking ahas sa gobyerno na siya ring nagnakaw ng kaba ng yaman sa ating bansa. Si Juan Ponce Enrile, ang puso niya ay nasa demonyo, wala sa banal na spirito. Kaya magulo ang ating bansa ay gawa ng mga demonyong ito na nanakop sa ating bansa at gawa ni Juan Ponce Enrile na sumapi sa mga demonyong nanakop sa ating bansa. Gusto nila na silang maghari-harian sa ating gobyerno. Pero ang banal na spirito ay hindi niya pababayaan ng kanyang mga tao na walang hiyaing patuloy ng mga Roman Catholic leaders at ng mga American leaders na siyang nanakop sa ating bansa. Kaya tinawag ako ng banal na spirito para gisingin ang diwa ng mga tao sa ating bansa at ipahayag ang katotohanan na tayo hindi mga Pilipino by heart, but we are the Maharlikans by heart and spirit. Dahil ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Ang
pangalang Pilipinas ay kinuha yan sa hudas na hari ng Espanya na si Philip II. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas para magpuri sa pangalan ng kanilang hudas na hari na si Philip II. Si dating late President Ferdinand Marcos gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika pero hinadlangan niya ng mga ulupong ng mga kampo ng kadiliman kung kaya siya ay pinabagsak ng Roman Catholic leaders at ng American leaders na silang nanakop sa ating bansa. 10 ng mga dilawan na silang kumampi sa mga demonyong ito, sa mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa. Si Tatay Digong, sinabi niya na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos na dapat na talagang ibalik ang pangalang Maharlika para tayo makalaya na sa mga demonyong nanakop sa ating bansa. Ito yung katotohanan. Ang banal na spirito na nanahan sa aking katawan na siyang Diyos na tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan na ang Roman Catholic leaders at American leaders ang silang totoong mga ulupong na silang mga magnanakaw at diktador na nanakop sa ating bansa. Sila ang dapat nating kalaban at hindi tayo dapat kumampi sa mga demonyong yan dahil sila yung sumikil ng kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Ang mga dilawan na kumampi sa mga Roman Catholic leaders at American leaders ay siyang mga uusigin din ng taong bayan, dudurugin sila at sila ay susunugin, bibigkisin sila. Ang ating kaluluwa ay Espiritu yan na nagmula sa Espiritu Santo. Ang kaluluwa na umiibig sa Espiritu Santo ay siyang mga naging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Nang Espiritu Santo lang ang kanilang kinikilala na kanilang amang spiritual at Holy Father. Ang mga kampo ng kadiliman na umiidolo sa mga pari at umiidolo sa Santo Papa ng Romano Katoliko ay mga antikristo na naging kisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Bilang na ang kanilang mga araw. Tapos na ang kanilang paghahari-harian dahil ang banal na spirito ang siyang mahahayag na nag-iisang Holy Father na dapat lang kilalanin, purihin, sambahin at paglingkuran ng bawat tao. At ang sino mang tao na kakalaban at susuway sa Espiritu Santo ay mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa dahil sa kasalanan na kanilang ginawa sa Espiritu Santo. Ang layunin at mission ko ay sundin ang kautusan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na nanahan sa aking katawan, na siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan, para ipakilala na siya lang, ang Espiritu Santo lang, ang nag-iisang kataas-taasang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ay ang siyang may gawa ng buhay nating mga tao. Ay ang siyang maghuhukom sa kaluluwa ng bawat tao. Mapalad ang taong naging tapat at naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya, umiibig, nagpupuri at naglilingkod sa Espiritu Santo sapagkat kikilalanin sila ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaawa-awa ang mga demonyo, mga kaluluwang suwail na kumakalaban sa Espiritu Santo dahil sila ay uusigin at ang kanilang kaluluwa ay itatapon sa impyerno. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng hustisya at ng katarungan. Walang sino mang tao ang nakahihigit sa banal na Espiritu. Maging ang demonyo si Satanas ay walang lakas para kalabanin at talunin ang banal na spirito dahil yung si Satanas ay dating anghel lang ng banal na spirito na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Bilang na ang araw ni Satanas at ng mga kampo ng kadiliman na silang naghahari-harian dito sa mundo at sa ating bansa. Babangon ang pangalang Maharlika dahil yan ang totoong pangalan ng ating bansa. Tayo'y mga Maharlikano, mga mandirigma na ipinaglalaban ang katotohanan. Si Tatay Digong at si dating late President Ferdinand Marcos ang ipinahayag ko sa aklat na to ng mga hero na mabubuti ang kanilang kaluluwa. Yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino at Leni Robredo ay nasasaad din sa aklat na to at sila yung ipinahayag sa akin ng banal na spirito ng kaluluwa ng mga taong yan ay mga demonyo na nagpupuri sa demonyong si Satanas. Na silang nasa panig ng demonyong si Satanas na nanlilin lang sa inyong gobyerno. Dahil nagpasakop din sila sa mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa inyong bansa. Ang American leaders at Roman Catholic leaders ay mga ulupong, mga kampon sila ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Ito na yung huling labanan.
ang Armageddon na sinasabi na labanang espiritual. Labanang mabubuti, espiritual, laban sa masasamang espiritual. Ang lumalapastangan sa Espiritu Santo. Bilang isang tinawag ng banal na espiritu at anak niya na sinugo niya para magsalita patungkol sa kanya, para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Hindi ako natatakot kung anumang gawin ng tao sa akin dahil alam ko na ang Espiritu Santo ang Diyos na may hawak ng aking buhay. At ang sino mang sumira sa templo ng Espiritu Santo, sa katawan ko, ay papatayin din at wawasakin din ng banal na espiritu at ang kanilang kaluluwa ay hindi makakapasok sa langit, kundi sa impyernong bagsak nila. Pinatay ng mga bulaang propeta, pinapatay ng mga bulaang propeta, ng mga pari, si Kristo sa krus na hindi nila naunawaan na ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. At hindi si Kristo ang unang nilang winalangya, kundi ang Espiritu Santo na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo. Ako ay sugo ng banal na Espiritu para hikayatin ng mga tao na magbalik loob na sa Espiritu Santo at tumalikod sa paggawa ng masama. At yung mga Roman Catholic leaders at mga American leaders ay kailangan ng kastiguhin. Huwag niyong hayaan na manipulahin ng Roman Catholic leaders at ng American leaders ang ating politika sa ating bansa dahil yung Roman Catholic leaders at American leaders, Roman Catholic leaders ay silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Sila ay mga demonyo na dapat nang kastiguhin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!